Ako, today po ay interior design day na naman. Yes. This is a one-bedroom unit po. So, ito po yung itsura niya before namin siyang ayusin. Ito na po yung kinalabasan niya. Let's go! Mama and Black Mama is back and welcome back to my channel! Kamusta po kayo? Naku, today po ay interior design day na naman. Yes, so meron naman po kami natapos na isang project for our client na taga-US dito po sa Avida Towers dito sa BGC. This is a one-bedroom unit po. So ito po yung itsura niya before namin siyang ayusin kasi turnover unit po siya. Ito. So, ang gusto po ni client is minimalist, tapos ang gusto niya is parang Starbucks. Yun talaga yung naging peg niya. Gusto niya mukhang Starbucks. So, naghanap kami ng mga references sa Starbucks. So, ang naging main color theme namin was white with a touch of wood. At tapos yung accent color namin is black. So, excited kami kasi feeling naman namin na-achieve namin yung aming peg. At eto na po yung kinalabasan. Sama-sama po natin siyang silipin. Di ka na dali. So, eto na po yung ating, tawagin na lang natin siya sa pangalang Starbucks unit. Di ba? Eto na po yung kinalabasan niya. Let's go! Tadaan! So, pagpasok niyo po dito sa unit, ayan, ang una pong bubungad sa inyo is itong kitchen. So, pinalitan po natin yung buong kitchen. So, yung turnover na kitchen is kulay brown. So, binaklas po natin lahat yun. Tapos, nagpalit tayo ng bagong cabinetry. Naglagay po tayo dito ng induction stove. Tapos, dito nilakihan na po natin yung sink. So, yung induction stove, medyo sinagad namin dito sa left side. Hindi siya naka-center dito. Kasi kailangan natin ng space dito para pag nagkukook sila. So, ayan, may ilaw siya. Tapos, ayan siya. Naka-ready na siya lahat. Puro push button lang lahat yan. Tapos, ayan na, yung mga cabinetries po niya. Meron siya ditong pull down. Diba? Para sa mga plates and glasses. Ayan. Tapos, kompleto po yan. May mga pull out tayo. Tapos, meron tayo dito ng drawer. Ayan. Tapos, dito yung mga spoon and forks. Yan. So, kompleto po yung cabinetry natin. So, ginawa natin siyang L-shape para ma-accommodate natin yung ref dito sa side na to. So, medyo nilakihan-lakihan natin ng konti yung ref para mas marami silang malagay kasi titirahan tong unit na to. So, hindi yata siya pang Airbnb. Alam ko may magsistay dito. Kaya, kailangan livable. So, binigyan natin sila ng relatively big na ref, hindi super big kasi nga dito kailangan magkasya yung microwave. So ayan, meron tayo ditong microwave. So naka-ready na rin yan, nakasaksak na yan. Tapos ayan, may mga cabinets tayo para sa mga iba pa nilang mga stuff, 'di ba? We kept it all white kasi nga gusto niya main color dito sa room is white lang. So kung makikita nyo, ang luwag, di ba? Talagang kasi pag nagde-design po tayo, lagi nating iniisip yung movement, di ba? Yung ibang mga condo units kasi, di ba, minsan sa sobrang dami ng mga cabinetries, nagsasuffer yung space. Ewan ko ba sa ang cute niya kasi ang luwag talaga ng space. So pagkatapos po nitong kitchen, eto na agad yung dining. Siyempre, lagi nating target, pag merong dining table, merong salamin. Kasi di ba, yung good feng shui daw yun, na yung table, kailangan na dodoble yung vision para doble yung, yung blessings, di ba? So,
As mentioned kanina, ang accent color natin is black. So, ang pinili natin na dining table ay mix ng wood at saka ng black. So, kung makikita nyo, yung kanyang mga chairs, may leather na black cushion. Tapos, yung main table natin, this is a solid wood, hindi siya laminated. Solid wood siya na dining table. Tapos, sinatapan na rin natin ng dinnerware, good for 4. Kasi nga, 4-seater yung table natin. Pero kung kailangan maging 6-seater, pwede pa namang magsiksik, pwede pa namang may additional na seat na ilagay dyan. Okay? So, yung chandelier natin na ginamit dito para sa dining area, kung makikita nyo, kapareho mamaya nung doon sa ating sala, doon sa living room. Kasi dahil nga open layout, most of the time, ang ginagawa ko, as much as possible, tiniterno ko sila para nakasync yung design. Kumbaga, hindi kalas, di ba? Malinis sa mata. Dahil ang gusto nga rin ni client, minimalist. So, medyo challenge yun. Paano mo gagawing minimalist na meron pa rin sophistication, di ba? Sophisticada pa rin yung design natin. So, hindi ko siya full mirror kasi nga syempre delikado dahil nandito tayo sa may kitchen tsaka sa dining table. So, naglagay lang tayo dito ng fluted panel para ma-frame yung ating mirror. Yan. So, meron tayong fluted panel sa both sides na kulay white pa rin in sync dun sa ating color theme. Tapos, kinip ko siya na white pa rin para lang may texture, di ba? So, hindi lang siya plain na white na na pintura. Yan. So, kung makikita nyo, ang luwag pa rin talaga. Initially sa design namin, itong table dapat ilalagay ko dito pa-diagonal na ganyan. Kaso I opted na igitna siya kasi para makaka-move around. Tsaka may option din naman sila kung gusto nilang iikat yung table kasi nga ang laki pa ng space na binigay natin, dinedicate natin for the dining area. Okay? So immediately after the dining area, meron tayo ditong living area. Okay. So, ang ginawa natin dito, meron tayo ditong column. Ang ginawa namin, in-extend ko yung column kung hanggang saan matatapos yung sofa para makapaglagay tayo dito ng magandang artwork. Okay? So, meron tayo ditong artwork na kasing haba ng sofa. This is a 3-seater sofa. So, kung makita nyo, relatively sa mga condo units, mga 2-seater lang ang nalalagay. Pero, min-maximize natin yung space. So, ginawa natin ngang malaki yung sofa, in-extend natin yung wall sa likod para maka-accommodate din tayo ng relatively malaking artwork. So, kung mapapansin niyo dito sa ating living area, ang pinaka-focal point is yung ating painting. Kaya I kept na neutral yung color ng sofa, ng center table, at saka ng carpet. Kasi nga, yung console natin, ginawa ko ulit siyang white. So, ang ganda ng console natin kasi meron din siyang wood element dito na tumerno dito sa ating wood background. So, naglagay tayo dito ng wall panel in natural wood color. Tapos, ang pinili natin na console, yung medyo mataas na para hindi na natin i-mount yung TV sa wall. Kasi para lang din meron silang option kung gusto nilang i-move around. Kasi actually, pwede kung gusto mo, ito ilagay mo dito, tapos yung sofa, ilipat mo. Mas flexible para kila client kung ano ba ang eventually gusto nilang mag-rigo doon, mag-move ng mga furnitures. At least hindi siya nakamount doon sa wall. So, nag-decor lang tayo dito. Siyempre, may orchids. Tapos, may lagay ako dito ng plant. Kasi, di ba, ang Starbucks, di ba, laging meron niyang wood at saka plants, di ba? So, sabi ko, ay, parang gusto ko na meron lang, pangbali. So, lagyan tayo ng malaking halaman. Siyempre, artificial siya. Kasi para hindi na inaalagaan. Na kailangan diligin, arawan, di ba? Pero hindi naman siya halata na artificial siya. So, if they opt to have live plants, pwede naman. Anyway, syempre, ang ating po mga curtains ay courtesy of Cleto Suayan. Yes, ang pinsan ni Josa Poco.
Yan po ang gumagawa ng mga curtains namin. So yung curtain, ang ginawa po natin is wall-to-wall. So pwede po siyang isarap, alisin mo lang to, yan, alisin mo lang yan, nakamagnet lang po yan, tapos blackout po yung curtain para kung gusto mo na dark yung unit mo kahit na daytime. May sheer curtain din tayo dito. Bakit ko siya ginawang wall-to-wall? Para pag halimbawang hindi mo ginagamit yung aircon, kasi kung makikita nyo, may aircon dito. Yan no? May aircon dito. So, kung halimbawang hindi mo ginagamit yung aircon, at least meron kang option na gusto mo siyang ma-hide. Yan. So, katago na siya, di ba? Kung gusto mo halimbawa isang aircon lang paanda rin, bawa yung sa bedroom lang para malamigan yung buong unit. Tsaka kung gusto mo naman na i-open yung mga windows, di ba? So, pwedeng nakaside yung mga curtains mo. Kaya yun yung na-request ko na from wall to wall, sana yung ating mga curtains. Yan. Sikleto po ang hanapin nyo, ha? Tapos, syempre, ako sobrang love ko talaga yung functional na mga pieces na mga furniture dito sa mga unit na ginagawa natin. So, kahit mapapansin sa ibang mga unit, most of the time, nagsi-center table lang talaga ako kapag medyo malaking space. Pero pag maliit yung space, katulad ng condo unit, ang ginagawa po natin, yung mga multifunctional. So, itong ating center table is also a two-seater ottoman. So, kung makikita nyo siya, pwede natin siyang ilagay dito. Diba? Halimbawa, kung magpa-party kayo dyan, pwede nyo siyang ilagay dito para additional two-seating. Pero, ang bongga sa kanya is, yan. Kung halimbawa, hindi gagamitin mo siya, pwede natin ilagay itong decor sa ibabaw niyang console. Tapos, ang bongga sa kanya is, meron pa siyang dalawang ottoman sa loob. So, pwede pang additional 2 seating. So, yung 3 plus 2 ito, plus 2 yan, ilan? 7. O, 7 yung makakaupo. Imagine mo yun! 7 yung makakaupo dito sa living area nila. So, ito pang isa maganda sa kanya. Tadaan! Pag binaliktad mo siya, pag halimbawang gagamitin yung ottoman, tapos kailangan yun ng table for food and drink. So, meron din siyang parang wood na reverse na pwede nyo maging table. Diba? Tapos, ang maganda, tumira na pa siya dito sa wood ko na wall panel. Ang bongga, diba? Ang happy, nakakatuwa. Nakakatuwa pag nakakahanap ka ng mga pieces na multifunctional kasi nga, maraming gamit, hindi lang siya isa. Kasi kung halimbawa ang table lang yung nilagay ko dito, wala ka ng additional na upuan, di ba? Yay! Ang saya. Tapos syempre yung chandelier natin, katera na ng chandelier doon sa ating dining area. So ayan, di ba nakaka-Starbucks feel na talaga. So nakaka-happy. I'm so happy sa kinalabasan ng ating design. From the kitchen to the dining to the living area. At sobrang yan luwag. As in talaga, kita mo di ba? Nakakagalaw ka talaga. Yun yung love ko talaga pag talagang sinusukat po natin yan up to the last inch. Dahil talagang kailangan yung movement mo, yung flow mo, hindi na o-obstruct tuwing meron tayong mga nilalagay na mga pieces of furniture. So, meron pa tayong dalawang pupuntahan. Bago natin puntahan yung master bedroom, punta muna natin yung bathroom, yung toilet and bath. Lika na! So, magkatabi yung ating bathroom at saka yung bedroom. So, yung kanilang bathroom, eto na yung kinalabasan. Yay! Da-da-da-da-da. Hello! Welcome to their toilet and bath. Okay. So, eto yung ating sink. Pinalitan natin yung turnover na sink. Pinalitan natin ng may cabinetry na meron ding wood element, di ba? May wood design dyan.
Tapos ang naging theme natin dito, black and white with a touch of wood. So, kung makikita nyo, cohesive naman siya with the color scheme ng buong unit. So, naglagay ako dito ng oversized mirror. Instead na may backlight or may LED, I opted to put a chandelier na nagmimimik dun sa mga round element ng ating chandelier dun sa labas. So, pero this time, ito naman frosted. So, yung mga pinili din natin ng mga hardware, it's black. So, ito may tissue holder dito black, yung kanilang bidet black, tapos yung kanilang toilet bowl, pinalitan din po natin. Pero pinili ko na hindi mataas kasi nga meron akong accent wall dun sa likod. So parang Japanese style siya na toilet bowl. Tapos parang medyo zen pa rin, tsaka makuha ko pa rin yung Starbucks feel. Naglagay pa rin ako dito ng artificial plant na foliage na green para may touch of green din dito. Tapos naglagay tayo dito ng shower enclosure. Tapos ayan, black pa rin yung mga pinili natin na mga hardware dun sa loob. Tapos may heater sila. Tapos dahil meron nga pong space para sa washer-dryer, naglagay tayo dito, ayan, ng washer-dryer. Oh, di ba? Bongga. So, wash and dry na yan. Tapos, originally, ang nilagay ko dito sa design was maglalagay ako ng artwork or painting dun sa taas. Pero, nanghinayang ako dun sa space. So, naglagay tayo dito ng cabinet. Oh, diba? Ayan. So, may cabinet tayo dito para taguan ng mga stuff pang laundry or additional storage. So, yung mga soap, yung mga fabric conditioner. So, lahat yan dito nila pwedeng ilagay. So, ito na po yung ating posh na Starbucks-inspired bathroom. O, diba? Bongga. So, ito na. Punta na tayo ngayon din sa master bedroom. So, ito na yung last area, yung master bedroom. Okay, welcome to the master bedroom. Yay! So, ayan, nakapaglagay tayo dito ng double-size bed. So, this is a 54 by 75 bed kasi, syempre, kinumpute natin yung space natin. Gusto natin kasi silang bigyan din ng side table. So, para makapag-accommodate tayo ng dalawang side table, ang maximum lang na kasya natin malagay dito na bed is 54 by 75. So, gaya ng ginawa natin dun sa living area, yung curtain natin, pwede siyang i-blackout curtain dito. Tapos, meron din pong aircon dun sa likod ng curtain. So, pag bubuksan nila yon, imumove lang nila yung mga curtain para mabuksan yung aircon. Pero naka-frame naman yung mga aircon natin, kaya maganda pa rin yung itsura niya. So, we opted for black and white with a touch of gray naman dito sa loob. Kasi para medyo distinct yung master bedroom from the outside and the bathroom. So, kung makikita nyo, parang wala talaga akong wood color dito sa loob. Talagang black and white. Ang accent ko naman dito is gray. Okay? Ito yung ating side table. Naglagay tayo ng mga socket on both sides para kung kailangan mag-charge. Napaka-importante po nun. Tapos, yung binigay natin sa kanila na bed, merong storage. Yan, may storage dito sa harap. Diba? Meron ding storage dito sa gilid. Tapos, kung makikita nyo, ikot lang natin dito yung camera, yung wall dito sa kabila, nilagyan natin ng wall panel. Ang tawag dyan yung curtain design. Kasi kala mo mukha rin siyang kurtina, di ba? Pero white lang din yung pinili natin kasi nga gusto lang natin magkaroon ng texture, hindi lang siya plain white na pintura. Tapos, ang pinili natin na painting dito sa kabila, dahil nga gusto kong i-keep na texturized lang yung ating bedroom and dominantly talaga white. Nakahanap ako nitong artwork na to. Di ba para siyang fabric, na para siyang fondant cake. Ang ganda-ganda niya. Na akala mo pareho, pero actually magkaiba po yung yung design niya. Tapos, yung pinili ko na chandelier, ayan, ang cute din, di ba? Black and white. Para lang nakapasok ka rin siya dun sa theme. Hindi na ako nagpili ng intricate na design na chandelier
Kasi nga, gusto ni client is minimalist. So, as much as possible, talagang texture lang yung pinaka hinabol ko dito sa pag-design nitong bedroom. Hindi na tayo naglagay ng mga elaborate na mga mix pa ng mga colors and everything. Talagang malinis lang. Yung elegante, sofistikada, di ba? Yung parang virgin, gano'n. Parang ako lang. Ha? Di ba? Tapos, meron tayo ditong built-in na cabinet. So, kung makikita nyo, yung ating wardrobe, ayan, may stopper siya. May stopper siya para hindi siya tumatama dito sa wall. Okay? So, yan yung ating wardrobe. Tapos, sa taas, naglagay lang tayo ng mga baskets for additional storage na yung mga baskets na yung sa taas, pwede na nilang gamitin dito sa loob ng wardrobe if they opt to. Black and white pa rin yung pinili natin dito na color kasi nga para malinis at saka maganda, social, di ba? So, ito na po yung ating master bedroom. Nagkamali sa mga video. Thank you, ma'am. How is it, ma'am? Very impressive. Amazed talaga Tapos ako. na ba talaga po? Yeah. Hindi ko Happy- na-expect. happy ka naman. Very happy. Natapos din. And then at the same Yes, time finally. talagang more than I expected. So, Thank you, ma'am. Ito na yung I know. susi. Thank you. Sa akin, this good project, pero talagang alam ko naman yung taste no na you're gonna make it like just like your home. So, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayan! Naku, sana naibigan niyo po yung ating Starbucks condo unit, di ba? Sana na-achieve naman po natin yung gusto ni client. We are very happy dun sa kinalabasan. Sana po nagustuhan din po ninyo. At kung kayo naman po ay meron din condo unit or bahay or office or store, anything na gusto nyo pong ipa-decorate or ipa-fluff up sa amin, i-visit nyo lang po yung aming mga social media accounts sa La Vida Creatives at i-message nyo lang po kami. At sana po maging katuwang din po nyo kami sa pag-realize ng inyong mga dream spaces, dream home, dahil deserve nyo yan to live in comfort and style, di ba? Lahat tayo deserve natin yan. Anyway, maraming salamat po sa inyo. And of course, I'd like to thank Envy Skin Beauty and Wellness Center for Skin, Face, Body, and Wellness. Nandyan po sila sa Mother Ignacia sa tapat po ng ABS-CBN. Sa ground floor lang po ng Gradia Place. O, di ba? Andyan na po yung mga pangako. O, nakikita ko na. Dahil po yan dun sa Envy Endo Laser Lift. At syempre, yung iba't ibang mga treatments na ginagawa sa amin, yung mga drip namin, imported po yan from Switzerland. At saka ang dami po mga treatments that would help enhance your skin, di ba? At syempre, nais natin magpasalamat kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic for our gorgeous na ngiti, Ideal Vision for our eyewear, and nail cocktails for our nail care. Kung kailangan naman po niyo malaman ang estado niyong kalusugan, visit na po kayo sa Kairos Health Medical Group. Nako, napakamaalaga po nila. Diyan pa makakapag-executive check-up kayo or kung anong pa po mga test yung kailangan ninyo, available po yan sa kanila. Siyempre, kung gusto nyo po mag-exercise anytime, naku, di dyan na kayo sa Anytime Fitness. Diba? Pero doon po sana kayo sumali sa amin sa Hema D Square branch. Yan, dyan po kami nag-gym eh. Mali mo magkita tayo, di ba? Halos araw-araw po tayong bumibisita dyan. So, i-visit nyo lang po yung Anytime Fitness Hema D Square branch. Hanapin niyo po si Miss Ivy at saka si Coach Mark. At para naman po sa inyong daily managed calorie meals, yan. Nandiyan naman po ang Taste Fit Gourmet Manila. Yan po yung isa sa katuwang ko sa aking pagda-diet ngayon, di ba? Yung calorie deficit na tinatawag. Dahil nga po, yung mga pinapadala sa akin na meal, nakasukat po yung mga calories. Visit niyo po yung kanilang mga social media accounts para po mag-inquire at saka po makita niyo yung mga menu nila every week.
At syempre, baka napapansin niyo, medyo bagong hairstyle ni Mama Loy. Thank you so much, Miss Bambi Fuentes. Ayan. Ang kanila pong salon ay nandyan po sa Timog Corner Scout Ibardolasa. Thank you, Miss Bambi! O, diba? Fresh-freshan yung hair ni Mama Loy ngayon. At dahil summer na, pag pupunta po kayo ng Cebu, punta po kayo ng Acropora Beach Resort dahil napakaganda po, napaka-serene ng lugar. Kasi sobrang laki ng lugar nila, tsaka ang ganda po talaga ng beachfront nila, Waechos. Marerelax po talaga kayo dyan ng bongga. And of course, if you want naman po na land travel lang from Manila, andyan naman po ang Highland Valley, the Valley of the North, kung nasaan ang pinakamalaking water park sa Norte. Ang dami rin po nilang promo. Punta na po kayo sa kanilang social media accounts. At syempre, para sa inyong daily showbiz balita, para po lagi tayong good vibes at magsaya, nandiyan po ang OG Diaz Showbiz Update. Sa YouTube po yan. At yung YouTube channel din po ni Nay OG, huwag niyo kalimutan para sa mga inspirational na mga interviews niya with mga celebrities. I-visit niyo na po, panoorin niyo, at mag-subscribe na rin po kayo. At syempre, i-share niyo na rin, pati na rin po itong ating channel, ang Mama Loy YouTube channel, para rin po kumalat ang good vibes at dumami tayong mga nagkakatsikahan every time meron tayong upload. Ayan! Naku, meron pa po tayong isang ginagawa ngayon na unit at sana malapit na siyang matapos para ma-share ko na rin po sa inyo. Again, kung gusto niyo po mag-inquire, andyan po yung email address namin sa baba and i-visit nyo lang po yung aming social media accounts, La Vida Creatives po. Ayan! Naku, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo hanggang sa muli. Bye!